Filipino 6, Quarter 4, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagkakaiba ng kathang-isip at di kathang-isip na teksto. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagkakaiba ng kathang-isip at di kathang-isip na teksto. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang pagkakaiba ng kathang-isip at di kathang-isip na teksto. Sa wikang Ingles ay fiction at non-fiction. Sa araling ito ay mapapalawak ang kasanayan sa pagtukoy ng pagkakaiba ng kathang-isip at di kathang-isip na teksto. Sa tulong ng nakatatandang miyembro ng pamilya, ay pagmasdan ng mga sumusunod na larawan. Ano ang napapansin mo sa dalawang larawan? Sa unang larawan, makikita na ang araw at ang ulap ay may mga mukha. Sa pangalawang larawan naman ay mga paru-paro na dumadapo sa mga bulaklak. Ano sa palagay nyo ang dalawang larawang ito? Totoo bang may mga mukha ang araw at ulap? Totoo ba ang mga ginagawa ng mga paru-paro? Ngayon ay tukuyin ang mga larawan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga ginulong letra upang mabuo ang mga salita. Ano kayang salita ang mabubuo natin sa unang ginulong letra? Tama! Ang mabubuo nating salita ay piksyon. Sa pangalawa naman na ginulong letra, anong salita ang mabubuo natin? Tama! Ang salitang mabubuo natin ay dipiksyon. Sa tingin nyo, sa dalawang larawan na nasa itaas, alin dito ang piksyon at alin naman dito ang dipiksyon? Tama! Ang unang larawan ay tinatawag nating piksyon. Ang pangalawang larawan naman ay tinatawag nating dipiksyon. Ngayon ay sagutan muna ang mga tanong na ito. Una, ano ang inyong nabuong salita? Basahin ito. So, ang nabuong salita ay piksyon at dipiksyon. Pangalawang tanong, ibigay ang pagkakaiba ng mga salitang nabuo. Ano kaya ang kahulugan at pagkakaiba ng piksyon at dipiksyon? Ang kwento ay may dalawang uri. Ang mga alamat, fairy tales, mga pabula, nobela, at mga tula ay nabibilang sa kwentong piksyon. Ito ay kathang-isip o sariling imbento ng manunulat. Isinusulat ito upang magbigay aliw sa mga bumabasa. Ang kwentong pangkasaysayan, talambuhay, sariling karanasan at kwento tungkol sa pagtatagumpay ng mga kilalang tao sa lipunan ay nabibilang sa kwentong dipiksyon o di kathang-isip. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon sa nagbabasa. Ang mahalagang salita sa pamagat ay sinisimulan sa malaking titik. Marahil ay lubos ninyong naunawaan ang dalawang uri ng kwento. Subukan mo nang sagutan ang mga sumusunod na gawain. Para sa pagsasanay bilang isa, isulat sa patlang kung ang mga sumusunod na pamagat ng kwento ay piksyon o kathang-isip o dipiksyon o di kathang-isip. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ang talambuhay ni Apolinario Mabini. Ito ba ay piksyon o dipiksyon? Tama! Ang talambuhay ni Apolinario Mabini ay dipiksyon, sapagkat ito ay tunay na pangyayari sa buhay ng isang bayani. Pangalawa, ang leon at ang unggoy. Ito ba ay piksyon o dipiksyon?
Tama, ito ay piksyon, sapagkat ang pamagat na ito ay tumutukoy sa kwento ng mga hayop o tinatawag nating pabula. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Pangatlo, ang kasaysayan ng bansang Hapon. Ito ba ay piksyon o dipiksyon? Tama, ito ay dipiksyon dahil ang bansang Hapon ay may tunay na kasaysayan. Pang-apat, may panauhin si Alimango. Ito ba ay piksyon o dipiksyon? Tama, ito ay piksyon dahil ang pamagat na ito ay tumutukoy sa isang hayop na si Alimango. Ito ay isang pabula kung saan ito ay kathang-isip lamang. At panglima, si Josefa Llanes Escoda. Ito ba ay piksyon o dipiksyon? Tama, si Josefa Llanes Escoda ay dipiksyon sapagkat si Josefa Llanes Escoda ay tunay na tao. Para naman sa pagsasanay bilang 2, lagyan ng check ang sumusunod na pamagat ng kwento kung piksyon at X kung dipiksyon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, Maria Paz Mendoza Guanzon, unang Pilipinang manggagamot. Ito ba ay piksyon o dipiksyon? Check o X? Tama, ito ay X. Ibig sabihin, ito ay dipiksyon sapagkat si Maria Paz Mendoza Guanzon ay totoong unang Pilipinang manggagamot. Pangalawa, ang utak ng Katipunan, Emilio Jacinto. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X sapagkat ito ay dipiksyon. Dahil si Emilio Jacinto ay isa sa mga bayani at naging utak ng Katipunan. Pangatlo, ang alamat ng damong makahiya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ibig sabihin, ito ay piksyon. Ito ay kathang-isip lamang. Pang-apat, si Juan Tamad. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ibig sabihin, ito ay isang piksyon. Ito ay kathang-isip lamang at isinulat lamang ng isang manunulat. At panglima, Pia Adel Reyes, kampiyon sa gymnastics. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Ibig sabihin, dipiksyon. Sapagkat si Pia Adel Reyes ay tunay na tao na kung saan siya ang naging kampiyon sa gymnastics. Para naman sa pagsasanay bilang 3, suriing mabuti ang mga nakatalang pamagat ng kwento. Pangkatin ito katulad ng nasa halimbawa. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Ang halimbawang sagot para sa piksyon o kathang-isip ay ang alamat ng pinya. At ang halimbawang sagot para sa dipiksyon o di kathang-isip ay ang yamang tubig sa bansa. So tandaan mga bata na ang piksyon ay isang kathang-isip lamang, gaya ng mga pabula, alamat na kung saan ito ay kathang-isip lamang ng isang manunulat. Samantalang ang dipiksyon o di kathang-isip ay nangyari sa tunay na buhay. Maaring ito ay talambuhay, mga kasaysayan ng isang tao o lipunan. Ngayon ay pangkatin na natin ang mga pamagat ng kwento na nasa ibaba. Unahin natin ang kwentong ito, ang unggoy at ang buwaya. Ito ba ay piksyon o kathang-isip o di piksyon o di kathang-isip? Tama, ito ay piksyon o kathang-isip lamang, sapagkat ito ay isang pabula. Sumunod, ang batas militar sa Pilipinas. Ito ba ay piksyon o di piksyon? Tama, ito ay di piksyon. Totoong nangyari ang batas militar sa Pilipinas. Sumunod, revolusyon sa EDSA.
ito ba ay fiksyon o depiction? Tama, ito ay depiction sapagkat may naganap talagang revolusyon sa EDSA o EDSA Revolution. Sumunod, ang mahiwagang lampara. Ito ba ay fiksyon o depiction? Tama, ito ay fiksyon o kathang-isip lamang. At ang panghuli ay Melchora Aquino, ina ng Katipunan. Ito ba ay fiksyon o depiction? Tama, ito ay depiction dahil si Melchora Aquino ay isa sa mga bayani na kung saan siya ay tinaguriang ina ng Katipunan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, ang sumusunod na mga talata ay hinango sa iba't ibang seleksyon. Suriin kung ito ay fiksyon o depiction. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, basahin natin ang talata. Ang lobo ay nahahati sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang mapa ay walang mga bahagi tulad ng nakikita sa globo. Ang ordinaryong mapa ay nagpapakita ng isang bahagi lamang ng daigdig, samantalang ang globo ay nagpapakita ng lahat ng bansa ng daigdig. Ito ba ay fiksyon o depiction? Tama, ito ay depiction dahil totoo na ang globo ay nahahati sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ito ay nagpapakita ng lahat ng bansa ng daigdig. Pangalawa, basahin natin ang talata. Isang umaga, tumawag ng pulong ang pinuno ng mga hayop na si Kapitan Leon. Magtatagpo-tagpo ang mga hayop gubat, mga ibon at maging ang mga hayop sa kapatagan sa sapa na nasa may bundok. May mahalaga silang pagpupulong. Ito ba ay fiksyon o depiction? Tama, ito ay fiksyon. Ang kwentong ito ay isang kathang-isip lamang dahil ang mga tauhan dito ay ang mga hayop na nagsasalita. Pangatlo, basahin ang talata. Sa kahahanap ng pagkain, nahulog ang lobo, uri ng hayop na nabibilang sa angkan ng mababangis na aso. Sa balong walang tubig, nakita niya ang kambing na nakatingin sa kanya. Ano ang ginagawa mo dyan, kaibigang lobo? Tanong ng kambing. Sagot ng lobo, hindi mo ba alam na nagagalit si tigre at ako ay nagtatago dito? Lumundag sa balon si kambing dahil sa takot. Biglang sumampa sa likod ng kambing ang lobo at nakalabas siya sa balon. Ang talata bang ito ay fiksyon o depiction? Tama! Ito ay isang fiksyon. Dahil ang kwentong ito ay isang uri ng pabula na kung saan ang mga bida ay ang mga hayop na nagsasalita. Pang-4, ang pagtatanim ng punong kahoy ay makatutulong sa lumalaking suliranin sa tubig sa Kalakhang, Maynila. Sinabi ng DNR o Department of Environment and Natural Resources na ito ang sagot sa matagal ng suliraning ito. Ito ba ay fiksyon o depiction? Tama, ito ay depiction. At pang-5, si Pangulong Ramon Magsaysay ang pangatlong Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Bilang Pangulo, siya ay ilang ulit ng pinarangalan sa ibang bansa dahil sa mga nagawa niya sa ating bansa. Tinagurian siyang idolo ng karaniwang tao dahil sa kanyang katapatan at pagmamalasakit sa kapakanan ng mahihirap. Ito ba ay fiksyon o depiction? Tama, ito ay depiction. Ito ay nangyari sa tunay na buhay. Si Pangulong Ramon Magsaysay ay totoong tao na kung saan siya ang pangatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Panuto. Puna ng wastong salita ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Sagutan na natin mga bata. Ang kwento ay may dalawang uri. Ito ay fiksyon o kathang-isip na kwento na kung saan sariling imbento ng manunulat.
at depiction o di kathang isip ng mga kwentong nangyari sa totoong buhay o sariling karanasan. At para sa panghuling pagsasanay, panuto. Tukuyin kung ang sumusunod na mga kwento ay kathang isip o di kathang isip. Unang bilang, ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Ito ba ay kathang isip o di kathang isip? Tama! Ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal ay di kathang isip sapagkat si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani na kung saan ang kanyang talambuhay ay totoong nangyari. Pangalawa, bakit yumuyuko ang kawayan? Ito ba ay kathang isip o di kathang isip? Tama! Ito ay di kathang isip sapagkat ang tanong na ito ay tunay na tinatanong ng karamihan. Bakit yumuyuko ang kawayan? Dahil totoo naman talagang ang kawayan ay yumuyuko. Maaring yumuyuko siya dahil sa bigat ng kanyang katawan o sa bigat ng mga dahon na daladala niya. Dahil ang kawayan ay humahaba ng sobra, kaya ito ay yumuyuko. Pangatlo, ang pagong at ang matching. Ito ba ay kathang isip o di kathang isip? Tama! Ang pagong at ang matching ay isang kathang isip sapagkat ito ay uri ng pabula na kung saan ang mga hayop ang bida. Pang-apat, ang ibong mandaragit. Ito ba ay kathang isip o di kathang isip? Tama! Ito ay kathang isip lamang. At panglima, makabagong balarilang Pilipino. Ito ba ay kathang isip o di kathang isip? Tama, ito ay di kathang isip. Tandaan, ang kwento ay may dalawang uri. Ang mga alamat, fairy tales, mga pabula, nobela at mga tula ay nabibilang sa kwentong piksyon. Ito ay kathang isip o sariling imbento ng manunulat. Isinusulat ito upang magbigay aliw sa mga bumabasa. Ang kwentong pangkasaysayan, talambuhay, sariling karanasan at kwento tungkol sa pagtatagumpay ng mga kilalang tao sa lipunan ay nabibilang sa kwentong depiction o di kathang isip. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon sa nagbabasa. Ang mahalagang salita sa pamagat ay sinisimulan sa malaking titik. O iyan mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating aralin? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!